napansin niyo po mga kapatid ay puro mothers yung tumayo. Puro mothers, parang ako lang po yung naiba na tatay. I mean, young people mga kapatid. So, ayan mga kapatid. And, ayan kahit na ilang beses tayong nagsasalita sa harap or nagsasalita sa mga public places ay di pa rin maiwasan ng kaba. Di pa rin ang kaba. Bear with me mga kapatid ko minsan nabibili ng ating boses dahil sa ating kaba. Pero God will help. God will help me deliver this message po sa inyo mga kapatid. At ang kwento po na kung babasahin po natin ang full na chapter ng Joshua 6 mga kapatid ay doon po natin makikita kung ano yung ginawa. Doon po natin mababasa kung ano yung ginawa ng Diyos sa walls of Jericho. At paano binigay ng Diyos ang city of Jericho kay Joshua at sa mga Israelita mga kapatid. At it's not an ordinary mga kapatid. Hindi po ordinary na story ang nangyari sa panahon na yun mga kapatid. Dahil ang ginawa lang po ng mga Israelita, ang mga tao ni Joshua mga kapatid ay nagsamba mga kapatid. They played instruments, they blew trumpets mga kapatid. Yun lang po ang kanilang ginawa at natibag ang walls of Jericho mga kapatid. Hindi po sila gumamit ng mga kung ano-anong gamit mga kapatid na maski piko or tik-tik mga kapatid, yung silsil pala mga kapatid. Pinagsisilsil po mga kapatid. Hindi po sila gumamit ng ganun mga kapatid. What they use mga kapatid ay trumpets, mga music instruments mga kapatid. And they march 7 days and for the 7th day, 7 times mga kapatid. Yun po ang kanilang ginawa. And andun po mapapasa natin mga kapatid na sa Joshua 6:2, God assured Joshua mga kapatid na I have already given you the city. Sabi ng ating Panginoon. Bago pa man po nangyari mga kapatid na they march around the walls of Jericho, nandun na po mga kapatid na God assured Joshua. And in Joshua 6:2, and the Lord said unto Joshua, see, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of Valor. I have given you already the city. Sabi po ng ating Panginoon. At bago po ako magpapatuloy mga kapatid, ang mensahe pong ito ay napamagatang, please keep fighting. Please keep fighting mga kapatid. Hindi na po mga kapatid, hindi na po tayo pwedeng magkunwari ngayon mga kapatid na tayo'y naghihina. Ay kumbaga hindi po na po tayo pwedeng magkunwari ngayon mga kapatid na malakas tayo. Mga kapatid, dahil struggle na po talaga sa panahon ngayon mga kapatid. And kahit napilitin natin hindi ipakita, hindi ipahalata mga kapatid, there will come a time mga kapatid na kailangan po natin ipakita mga kapatid. Kailangan pa rin po natin ipakita na naghihina tayo. Kasi gaya ng lagi pong naipreach mga kapatid, God is attracted to our needs. Ang ating pong pangangailangan, yun po ang expertise ng ating Panginoon. Mga bagay na it's out of our control, it's out of our reach. Yun po ang mga expertise. Hindi po natin specialty yan. Ang may specialty po niyan mga kapatid is God Himself alone. Kaya kung talagang hindi po natin kaya, sabihin po natin. Yes. Iluon po natin sa altar. Iiyak po natin. Gaya nga po ng laging sinasabi po ng mga preachers, ng mga ministers, tuhurin mo lang yan. May problema ka, tuhurin mo lang yan. Yan. Naiinip ka, tuhurin mo yan. Yan mga kapatid. So, ang ibig sabihin po nun, idaan po natin sa panalangin.
Yan, mababasa po natin sa Joshua 6 nito mga kapatid na they use worship for the walls to come down, mga kapatid. And this worship, mga kapatid, it's not just an ordinary worship. It's a breakthrough worship. Because a wall came down. That's why it's a breakthrough worship, mga kapatid. Kasi may natibag sa panahon na yun, mga kapatid. Ngayon po, mga kapatid, may natitibag pa po ba tayo, mga kapatid? Sa ating pagsamba, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, may natitibag pa po ba tayong mga pader, mga kapatid? And tayo lang po ang may nakakaalam sa ating mga sarili. Nandun, mga kapatid, lahat ng mga kasali sa marching na yan, mga kapatid, lahat ng mga kasali, mga priests, mga soldiers, mga ordinaryong mga miyembro sa Israelita, mga kapatid, ay andun na, they are also wondering, mga kapatid. Nagtataka sila, Paano natin masasakop ang city of Jericho? Itong gagawin natin. Come on, Lord. Parang ganun. Ganito yung gagawin natin. Kumbaga, it doesn't make sense sa mga panahon. Marahil yun ang iniisip ng mga Israelita na hindi nila alam paano. Ang gagawin natin, mag-march. Tapos at sisigaw sa pinakahuli. Kumbaga, parang sa ating kaisipan, walang logical explanation. Walang reason, parang kasi nga po, mga kapatid, His thoughts are not our thoughts. Neither His ways our ways, mga kapatid. Kasi, kung alam po natin kung sino ang nagbigay ng order, kung kilala po natin kung sino ang nagko-command sa atin, mga kapatid, alam natin ang kanyang kapangyarihan, naranasan natin ang kanyang kabutihan, alam natin ang kanyang kapabilidad, at alam natin kung sino siya sa ating buhay. Hindi na natin kailangan pang questionin kung ano yung pinapagawa niya. Hindi na po natin kailangan questionin yung pinapagawa ng Diyos. All we have to do is obey. Kapag sinabi niyang ganito ang gagawin mo, all you have to do is worship. Then just worship. Lord, wala kaming pambili. Lord, naubos na yung pera namin. Lord, yung pang-tuition ng mga anak ko. Wala na, Lord. Wala na. At sabi ng ating Panginoon, just worship. Tuhurin mo lang yan. Pero we don't have to question. Di na natin kailangan tanungin pa or hangad ng eksplanasyon, mga kapatid, dahil it is God. Ang Diyos ang nag-uutos. Ang kailangan lang po natin ay gawin, mga kapatid. Because that is faith. Ganyan po ang pananampalataya. Hindi po natin maintindihan. All we have to do is do it, mga kapatid. Sumunod lang po yan, mga kapatid. And not faith in ourselves, but faith to our God. Kasi minsan po, yan po ang nagiging dahilan. Minsan, tinitignan natin ang ating sarili. Well, in fact, andun nga, mga kapatid, na kung nananampalataya tayo sa ating Panginoon, gawin lang natin ang kanyang pinapagawa. Minsan po kasi, we are depending on ourselves. Yung faith po natin na sa ating sarili na, maski hindi ko ata kaya. Hindi naman, it's out of my league naman. Hindi naman ito yung, kumbaga, talakasan ko. Parang hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Parang ganun, mga kapatid. Pero ang faith po na tinutukoy ng ating mensahe, mga kapatid, ay faith sa ating Panginoon. It's faith to our God.
I know na this is an exhortation po mga kapatid, pero the Spirit is urging me, mga kapatid, na deliver po ang mensahe na to with intent, with conviction, mga kapatid. Nang sa ganun, ay manamnam po natin ng mabuti. Mga kapatid, the devil, ang kaaway po mga kapatid, it is trying to shut us up. The devil is trying to shut up the church. Pinapatahimik niya po mga kapatid. Pinapatahimik po ang kaaway, ang church ngayon mga kapatid. Wala na po, I think nakita niyo na po ang balita mga kapatid na pinapatay po nila sa part ng Africa. May isang pastor po mga kapatid na binidyo, African pastor mga kapatid, na he's shouting, "We need help! We need help!" Kasi pinapatay po ang mga Kristiyano dito sa amin. He is desperate mga kapatid. This preacher was desperate mga kapatid for a help. He's calling out Donald Trump, President Donald Trump mga kapatid, ng tulong mga kapatid. Kasi nga po, unti-unti na pong nauubos. Unti-unti na po silang hinahanting sa Africa mga kapatid. And he is calling out for help. At ngayon po mga kapatid, I think 3 weeks ago mga kapatid, yung pinatay po si Charlie Kirk mga kapatid. Hindi ko po alam kung napanood niyo na po siya. He's a famous activist mga kapatid na sinusulong niya po ang kanyang pananampalataya. Though hindi po totally na magkapares ang ating teachings or paniniwala sa kanya, pero nandun makikita niyo po ang zealous niya, ang kanyang burden, ang kanyang passion na share ang kanyang pananampalataya, ang salvation sa mga tao. Siya po ang founder ng Turning Point USA. Isa po itong podcast or page mga kapatid. Alam po natin na, I don't know kung napanood niyo po siya o na dumaan sa mga news feed niyo mga kapatid. Pero maganda po. Maganda yung mga points siya doon. Pero gaya ng sinasabi ko, we're not totally the same. Hindi po totally yung ating taturuan sa kanya mga kapatid. Ay mga kapatid, nakikita natin mga kapatid, ang mga lahat ng nangyayaring ito mga kapatid is the devil is trying to suppress mga kapatid. The devil is trying to parang kumbaga itilukan at gamgaman or pigilan ang church po ngayon mga kapatid. Kumbaga sa bunga ginaganon po tayo. Ginaganon po tayo ng kaaway ngayon. Marahil sinisiksik sa atin mga kapatid. Sinisiksik ng kaaway sa ating isipan na wala namang nangyayari. Ulit-ulit na lang. Parang walang asenso. Matagal na tayong nananalangin. Matagal na akong nananalangin. Lord, parang wala naman. Parang walang nangyayari. Hanggang ngayon di ko pa rin gawa yung gusto kong gawin sa iyo, Panginoon. Paulit-ulit na lang. Hanggang ngayon, paulit-ulit na lang akong nagkakamali, nadadapa. Lord, ano ba talaga ang kailangan kong gawin? Hallelujah, praise God. Marahil ngayon mga kapatid, ayaw mo nang magsalita, ayaw mo nang magturo, ayaw mo nang mag-share, ayaw mo nang mag-preach dahil sa isipan mo baka hinuhusgahan ka ng kapatid mo. Ayaw ko nang magpagamit dahil sa isipan mo baka hinuhusgahan ako, baka ito yung kanilang iniisip. But no, that is the devil, and the devil is trying to shut you up. That is the devil, I tell you, brothers and sisters. That is the devil trying to shut you up. And I'm here to tell you right now, mga kapatid, that is the wall. That is the wall. Yan po ang pader na pumipigil. Yan po ang pader na pumipigil sa iyo, sa atin mga kapatid, upang makamtan ang ibinigay na ng Diyos sa atin. The wall itself is your unbelief, your self-pity, your self-condemnation, yourself. It is our self.
tayo po mismo ang pader na pumipigil. Tayo po mismo ang pader na pumipigil upang makamtan kung ano na po ang nandyan, mga kapatid, sa ating harapan. Yang nararamdaman natin yan, mga kapatid, yan hindi natin mapagtagumpayan. Na pagkakamali na kasalanan, yan po ang humaharang upang makamtan natin kung ano na po ang binaba ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. That is the wall, and God said, I have given you already the victory. Yes. You, we, ourselves is the wall. We ourselves is the wall. Peter, mga kapatid, the Apostle Peter, mga kapatid, was hesitant at first nung sinabi na ni Hesus Kristo, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesus, na launch into the deep, lay down your net. Pero I'm a professional fisherman. Mangingisda ako. Huwag mong sabihin na mas magaling ka pa sa akin, which is true naman dahil ang Diyos ang kanyang kausap, mga kapatid. Pero nandun yung ego, mga kapatid, ni Peter, yung pride niya. As a fisherman, I did all I can do. Ginawa ko na ang kailangan kong gawin, pero wala pa rin akong nabingwit. Ni maski isa. Sardinas man ang wala. Pero nandun na sinabi ni Jesus, let down the net. Kung hindi po pinagtagumpayan ni Peter ang kanyang pride, ang kanyang unbelief at that time, marahil hindi na po siya nakahuli. Now, that is the most fish he caught for his lifetime, mga kapatid. Sa buong buhay niya, yan po yung pinakamarami. At that time, yung pinakamarami siyang nakuhang isda. Because napagtagumpayan niya ang pader. The walls crumbled, broken down flat. When he obeyed first. Kahit na nag-aalinlangan siya, he obeyed first. He obeyed. Kaya the walls of pride, the walls of unbelief, ay gumuho nung siya ay sumunod. Mga kapatid, iniisip ko, Lord, ano ang aking isi-share sa aking mga kapatid, Lord? Ayaw ko naman na nagsakripisyo silang dumalo, tapos parang wala lang, Lord. Kumilos ka, gumawa ka, Lord. Hindi ko to kaya. Sa sarili ko lang, Lord. Ikaw ang mangusap sa amin, Lord. Yes. At kung napakinggan ko yung the Egyptian, itong deliverance of the Israelites out of Egypt, kay Brother Joffer, mga kapatid, it's the confirmation ng mensahe ito, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, kung bakit dinaan ng Diyos ang mga Israelita for 40 years, which is kung straight na sana silang naglakbay, 1 week lang. 1 week lang nasa promised land na sila. 1 week or 2 weeks, nasa promised land na sana sila. Pero ang ginawa ng Diyos, dinaan niya. Nagrikos-rikos na kapsat. Nagrikos-rikos na. Because God has to break their Egyptian mentality. It's their mentality that has to be broken down. Yes, they were delivered physically out of Egypt. But ang kanilang mentalidad ay isang Egypto pa rin. Ginagawa nila yung ginagawa ng mga Egyptian. Nandun na, mas maganda pa sa Egypt, may onions, may bawang. Mas maganda pa sa Egypt, may pangsaho. Mas maganda pa sa Egypt, may nakakain, may tubig. Ano ba yan? They had first-hand experience the mighty power
of God. Pero nandun pa rin ang pader, the Egyptian mentality. At ang Diyos kailangan niya durugin yan. Kaya nga po, 40 years silang naglakbay-lakbay sa wilderness. You weren't supposed to be in that process for a long time. We weren't supposed to be in this process for a long time if we have already kung napagtagumpayan natin ang ating sariling sipan, ang ating sariling nararamdaman. The wall of doubt crumbled down. Will you obey? It will crumble down when you just first obey, just obey. Ang mga Israelita during the evil or good report, they believed the evil report rather than believing that God has already given them the promised land. Sinabi na po ng Diyos, sa inyo na ang promised land. But they believe the evil report na hindi natin kaya, mga higante, ang lalaki, ang lalakas, mas advanced ang kanilang civilization, mas advanced sila sa the promised land, hindi natin kaya yan. That is unbelief. That is unbelief. That is doubt. Because sino ba? Kanino ka ba na nananampalataya? Sa Diyos ba o sa sarili mong kakayanan? They believe they were depending on their capability sa kanilang sariling kakayanan. Kaya they believe the evil report na hindi nila kaya. Pero Joshua and Caleb, kaya natin yan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Hindi nila sinabi na, kaya ko yan. They said, kaya natin yan. Because they have experienced the mighty power of God, the deliverance, the strength, the miracles of God. And we have experienced the miracles of God in our lives. So don't say kaya mo yan. Say kaya natin. With the help of God, sa tulong ng ating Panginoon, kaya natin yan. Hallelujah. 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 Shall we first clap our hands? At mababasa natin mga kapatid, Joshua 6:10. And Joshua had commanded the people, saying, ye shall not shout, nor make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth, until the day I bid you shout, then ye shall shout. So ibig sabihin, during the 6 days, mga kapatid, in the 6 times na sila ay umiikot-ikot sa walls of Jericho, there is no voice. There is no shout. Just musical instruments. Just the sound of the marching of their feet. Yun po ang umaalingaw-ngaw sa mga panahong yun. Hallelujah, hallelujah. At napasa natin mga kapatid, Joshua 6:15 to 16. And it came to pass on the 7th day that they rose early about the dawning of the day, and compassed the city after the same manner 7 times. Only on the time they compassed the city 7 times. And it came to pass at the 7th time, when the priest blew with the trumpets, Joshua said unto the people, shout, 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 for the Lord hath given you the city.
right now, the Lord wants us to shout. The Lord has kept you silent. Pinatahimik ka na ng Diyos. For how many weeks? For how many months? And the Lord says, shout. This is the time to shout. Shout. Don't let the devil get you silent any longer. This is the time to shout. Shout and worship God. The city. Yours is the city. Yours is the blessing. We have our church building is already here. Let us have to shout. Let us have to shout for the walls to come down. The crumble down. Hallelujah. Sinigla po ni Pastor. Sinigla po ni Pastor. Ang picture ng ating church building. Hallelujah. For 22 long years. Hallelujah. I can feel it and I believe it is more closer. It is more sooner. Hallelujah. Amen. Yes. Hallelujah. Praise God. So now this is the message of God. Shout worship. Celebrate for I've already released my blessing to you. Then you just have to obey and worship. And the walls will fall back. Hallelujah. Fight fathers. Fight fathers. We need to see strong men of God. We need to see strong men of God who can see and follow. That even if they are struggling financially to provide for their family, they are still marching. They are still marching, okay? Order of God. They are still nagpupupili pa rin sila na mag-record. Fight matters. We need persistent women like Hannah. We need persistent women like the woman with an issue of blood. Who will still pray. Who will still groan. Kahit na matagal. Matagal na silang nananalangin, matagal na naghihintay sa kasagutan ng kanilang panalangin. Pero they are still groaning in their prayers. We need to see mothers like that, especially this time. Especially this time, mga kapatid. Fight, my young people. The world must still believe and see that there are young people who still live in purity and holiness. Amen. Yes. Preserved not for men, but for God. Yes. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. I repeat. Preserved for God and not for men. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Do not compromise, my brothers and sisters. Hallelujah. Ang tao nakabase sila sa pisikal. Pero ang Diyos nakabase sa iyong puso. You can still be forgiven kahit na anong ginawa natin. Yes. That is how God is. Amen. You can still be forgiven. What is in store for you is still for you. Ang plinano ng Diyos sa iyong buhay ay para sa iyo pa rin. Hindi sagot ang iyong kamalian. Hindi sagot ang ating kamalian. Hallelujah. So that is how God is. Yes. He is A love. merciful God. He's Full of grace and but mercy. He is also Jesus. a jealous God. So preserve yourself for God. I repeat, preserve yourself. Let us preserve ourselves for God and not for men. Fight. Please fight, ACF Church, fight. The world needs to see and feel a church on fire. Hallelujah. The heat, the warmth
of the Holy Ghost. So please fight. Jesus. The Lord is urging us. He is saying, please fight, my son. Please fight, my daughter. Praise God. I want to hear your worship again. Hallelujah. I want to hear. Thank you, Lord. Thank you. I want to feel that warmth of the worship again of yours. Oh God, we Pag-iipon ko sa Diyos. Come on. glorify you, Lord. Please. Naglalawin mo ba na naglalawin? Please fight. Please fight the Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Praise you, Lord. Lord, if you are asking, how can we fight? Hallelujah. Thank you. The same is still like the time of Joshua. The weapons we use are not bombs and guns. Worship! Worship! Yes. Worship is the way that the battle is won. Fight! Fight not to win! Fight not to win! But fight through worship because you are already a victor. Yes. Fight because you are already a winner. Jesus didn't endure the sufferings. He didn't die on the cross just so we will treat ourselves like a loser. No. He didn't die on the cross. He didn't endure the whippings. That mockery. Hindi niya in-endure lahat yun para i-treat natin ang ating sarili na parang pimpiman pa, na parang loser. We are more than privileged. Yes. We are more than blessed Hallelujah. than many people in the world. Because we are the sons and the daughters of the living God. Amen. Jesus didn't sacrifice himself Lord. just so you'll be defeated over and over and over by your own doubt, by your own feelings, by our own self-condemnation. He didn't die. So just treat ourselves like that. So right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we declare your power. We declare the power. Now meet. Chains will break. Hallelujah. Bondage will be removed. The walls will fall down. In the name of Jesus. The name of Jesus Christ. Everyone, every chain, every bondage has no power. Has no power. Every knee will bow. Praise God. Hallelujah. Salamat sa salita ng Panginoon. So, bago tayo lumapit sa presensya ng Panginoon, napakaliwanag ang salita ng Diyos na bago sila kumilos, bago sila umikot sa wall of Jericho, sinabi na ng Panginoon, that is past tense. Amen. I have already given you the city. Ibinigay ko na. Amen. So, meron lang inihandang Panginoon sa atin. Amen. Pero simple lang ang request ng Panginoon. Ang susi sa tagumpay, simply just obey. Amen. Obey the Lord. Amen. Obedience leads to victory. Trusting God and listening to His instructions. That's right. Amen. Is the key to victory. Kaya alam mo yung sarili mo, kung hindi mo pa sinusunod ng buo ang salita ng Diyos,
it's time for us to obey the Word of God. Amen. Alam natin yung 10 commandments, alam natin yung salita ng Panginoon, yung iba, pinapakinggan, in-ignore nila. Maraming utos ang Panginoon. Kaya minsan, mayroong nagiging talunan dahil hindi nila sunod-sunod lahat ang utos. Remember, obedience is better than sacrifice. Huwag mong isakripisyo ang isang bagay, maliit na bagay, para lang sa sarili mo. Hindi ka bibigyan ng tagumpay. Ang pabor ng Panginoon ay nasa taong susunod sa kanyang kautusan. Amen. So if you want, amen, to have a victory, amen, the blessing of God in your life, simply just obey, listen, amen, the instruction of the Word of God. Amen. So time na tayo lumapit sa Panginoon. Hallelujah. At tanggapin ang tagumpay na binigay na ng Panginoon. Amen. Dahil nandyan na, ang gawin mo, pasalamatan ng Panginoon. Amen. Sa tagumpay na ito na kanyang ibinigay na sa atin. Kaya bago tayo bumakban, bago tayo lumaban, may tagumpay